Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, let us open our Bible and let us read the Word of God in Matthew 1:18 to 21. And let us hear the Lord is speaking to us. Let us read Matthew 1:18 to 21. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, he was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily or secretly. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ito po ang isang katotohanang dapat pong maintindihan ng lahat at huwag makalimutan pagkatapos niya pong maintindihan at maipaunawa sa kanya. Na kung ang mundo po ay nakapokus doon sa date ng kapanganakan ni Jesus, ang Diyos ay nakapokus sa dahilan kung bakit niya sinugo si Jesus sa mundong ito. Do you see the difference? Kaya dapat lahat ay sa Diyos umagri, sumunod. Hindi sa tradisyon. Na ang sineselebrate ay ang kanyang kapanganakan, hindi ang kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Alam nyo, ang virgin birth ng Lord ay not only legal, but it is so divine. Why I say that? Listen. Because yung kanya pong birth ay legal, unique, and divine kasi ang Diyos po ang nagsilang sa kanya. Napakahalagang maunawaan ng lahat kung bakit kailangang birhen ang magsilang sa kanya. Hindi po iba. Kasi, kung birhen po ang nagsilang sa kanya, madaling intindihin na mayroong divine intervention. At yung divine intervention na yun ay may specific purpose or reason. At yun nga po ang salvation ng buong mundo. Dito po sa kanyang virgin birth, ito po yung nagpapakita ng isisilang ay hindi lang galing sa Diyos, kundi sacred, holy, perfect, blameless. Sapagkat wala po siyang nakuha kahit konting DNA mula kay Joseph at kay Mary. At hindi po siya bahagi ng bloodline ng mag-asawa. Ito po yung pagpapakita na hindi siya bunga ng pag-iibigan ng mag-asawa at hindi siya mula sa mundo. He is divine, heavenly in origin. Dahil kung siya po ay naisilang ng isang babae na hindi birhen, hindi niya tayo maliligtas. Sapagkat yung sinful nature ng nagsilang
pati ng kanyang asawa, ay madadala niya. At bilang Savior ng mundo, dapat ang magliligtas sa Kanya ay blameless, perfect, walang sin kahit kapiraso. At upang mangyari yon, dapat hindi siya galing sa lupa, galing siya sa langit. At yun ang reason kung bakit sinasabi nun sa John 3:31, ako'y galing sa langit. Hindi ako tagalupa. Kinakailangan ang Messiah ay hindi sakop, may koneksyon sa sinful nature ng tao. Dahil ang tanging qualified na magligtas ng sangkatauhan ay walang kasalanan. So, God must find a virgin. Kaya nga dito po sa binasa natin, Matthew 1:18-21, dinipay ng Diyos kung paano siya naipanganak. At malinaw po ang word na ginamit, He was conceived by God Himself, God the Holy Spirit. Ang Diyos ang naglagay sa sinapupunan ni Mary sa kanyang pagiging virgin ng buhay ni Jesus. Siniguro ng Lord na yung womb ni Mary ay untouched. That the only one who must touch that womb, that virgin womb, is God. Kaya ang kapanganakan ng Diyos ay hindi kagaya ng kapanganakan ng normal na tao o batang naisilang ng kanyang ina, bunga ng pagmamahala ng mag-asawa ng kanyang mga magulang. Ito po ay tanging gawa ng Diyos. Napakahalagang maintindihan po ito ng church sa buong mundo at huwag pong makalimutan para hindi si Satan magkaroon ng pagkakataong i-mislead ang marami, i-pervert ang scripture at itwist ang truth. Kaya ang sabi ng Bible, hanggang hindi na isisilang si Jesus, hindi siya na-touch ni Joseph. God don't allow that. It was forbidden. Dati ito rin ang reason kung bakit si Joseph na nagpasya nang mabalitaan niyang si Mary ay nagdadalang tao, ay hiwalayan secretly. Alam niyo po sa custom nila, pag nalamang nangangalo niya ka, you are guilty of adultery, immorality, at siya po'y meron pong penalty na kamatayan. It is punishable by death through stoning. Kaya yung pasya ni Joseph na hiwalayan si Mary privately, secretly, ay normal kasi si Mary po ay babatuhin hanggang mamatay. Pero bago niya po gawin yon, God gave him a dream. Amen. At kinlarify sa kanya na huwag niyang hiwalayan si Mary, pero huwag niyang itouch malibang maipanganak ang anak ng Diyos na kinunsib ng Holy Spirit. Kaya yan po ang reason kung bakit sa kanyo lang mababasa in Mark 6, verse 1 hanggang 6, ang pangalan ng mga kapatid o ang pangalan ng mga anak ni Mary at ni Joseph. Isa-isa. Pagkatapos na si Jesus po ay maisilang ng Diyos. Saka pa lang nagkaroon si Joseph ng pagkakataon na ipulpil ang kanyang husband marital duty kay Mary. At saka pa lang nagkaroon sila ng mga baby. Pero hanggang hindi po naisisilang ang anak ng Diyos, Mary is untouched. Hindi po siya nahawakan ni Joseph kahit minsan. At ang purpose po ng pagdating ng anak ng Diyos mula sa sinapupunan ng isang birhen ay para magligtas ng mga makasalanan. And that is the reason why He was named Jesus, because He will save His people from their sins.
Ang ibig sabihin ng salitang Jesus is Savior, tagapagligtas. His name shall be called Jesus, Savior. Kaya ito pong aking pagpapaabot ay warning ng Diyos sa church at sa bansang ito at buong mundo. Nang bigyan nila ng pagpapalaga, hindi yung araw ng kapanganakan niya, kundi ang kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Dahil wala pong specific date ang kapanganakan ng Lord sa Bible. Marami pong naghaka-hakat, nagkuro-kuro na ito yung petsa, buwan, araw, taon na naipanganak ang Lord. But it's only an opinion of men. Wala pong accurate, confirmed evidence, biblical, authenticated evidence na umaagree sa mga set date na yan. And one of the reason I believe kung bakit hindi in-specify ng Lord yung date, sapagkat alam niya na isi-celebrate ito ng mga taga-mundo at marami mga anak lang Diyos ay isasama rito at mamimisled. At ang mabibigyan ng pagpapalaga yung araw ng kapanganakan niya, hindi yung kadahilanan kung bakit siya naipanganak. At yun na nga po ang nangyari. Kapag dumadating po ang so-called araw, buwan ng kapanganakan ng Panginoon, sino po ang nakikinabang ng celebration? Yung pong mga fanatic sa so-called araw, buwan, taon at kapanganakan ng Panginoon. Sila yung tumatanggap ng regalo, hindi po yung may kaarawan. At naging commercialized na po masyado po yung so-called kapanganakan ng Panginoon. Tingnan niyo po yung mga naka-advertise dyan. Xmas. Hindi po in honor ng Diyos yun. Hindi po sacred word yun. Hello? Merry Christmas. Nakasentro po sa tao yung celebration ng so-called kapanganakan ng Panginoon. Hindi sa Diyos. Exchange gift, kanino nakasentro yung gift? Sa tao. Nagamit lang po ang Diyos. Yung celebration, mga handaan na yan, ng mga duck, turkey, lechon, apritada, beef steak, kari-kari, bulalo, pansit, spaghetti, tinapay, at iba pa. Sino po yung kumakain? Sino po yung nadadagdagan yung kolesterol sa katawan? Sino po yung madaling antukin, madaling mahilo, tumataas yung blood pressure? Hindi po yung may so-called nagdaos ng kaarawan, kundi sila. You see, malinaw po na hindi in-specify na yung set date kung kailan pinanganak ang Lord kasi alam niya na malalapastangan lamang ang katotohanan kung bakit niya sinugo ang kanyang anak. Meron pong rule ang Bible na pag wala pong in-specify ang Lord clearly, no? At siya po'y kinumpirma ng Old and New Testament and the whole sacred book of God. So hindi na po natin dapat lagyan ng papuya ng petsa araw para i-celebrate kasi hindi tayo sigurado. Kinakailangan mag-focus po ang church sa turuan ng mundong ito at ang bansang ito na mag-focus po ang lahat, hindi sa so-called araw ng kapanganakan niya, kundi kadahilanan kung bakit siya naipanganak. Na napakarami po nag-celebrate ng so-called araw ng kapanganakan na hindi naman pumasok sa langit. Hindi naranasan ng Diyos. At pati po yung mga Kristiyano mula sa Bible pababa na nag-celebrate ng so-called araw ng kapanganakan ng Diyos sa bawat buwang dumadating, at yun nga po yung December, hindi rin naman naging malapit sa Diyos. Hindi rin naging maka-Diyos ng gusto. At hindi rin naging kagaya ng Panginoon. Kaya kung pag-aaralan po natin mga iniibig, it grieves God. They only use God and His birth for themselves, not for the glory of God. Dahil kung ang atin pong maintindihan dito,
Hindi yung araw o petsa ng kanyang kapanganakan, kundi kadahilanan kung bakit siya naipanganak, maraming papasok sa langit. Mag-aapoy ang church na mag-evangelize, mag-pray, mag-ayuno, ipinansang gospel, at abutin ng mga kababayan natin at ang tagamundo at gamitin itong so-called traditional religious occasion exercise na ito every month of December para dalhin sila sa kanilang salvation. I want to take your attention and I want you to listen carefully, even though na religion na ito, but let me add weight to this truth and stress this deeply to each every one of you. And I quote Matthew 1:21. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Watch me now. For he shall save his people from their sins. So ito po ang purpose ng pagdating ng Lord. Iligtas ang lahat sa kasalanan. Hindi, it's more than morcon, hamon, exchange, bagong sapatos, bagong kotse, bagong bahay, bagong boyfriend, bagong girlfriend, bagong kasal. May tao po ba dito? Hindi ko po sinasabing pangit po yan, kasalanan o masama. Ang sinasabi ko, hindi po yun ang purpose why Jesus came to this world. Why He was conceived by the Holy Spirit in the womb of a virgin whose name is what? Mary. So the Lord moved me na ito po ay ipangaral sa lahat kasi matagal na po nalalayo ang church sa truth at marami na pong namamatay at napapahamak na hindi nakakapasok sa langit. And yet, sineselebrate ang so-called birthday ng Lord. At ayaw Lord na magpatuloy po siya. Dahil yung pong mga magliligtas, nakisama na po sa kasayahan ng mundo dahil nga so-called birthday ni Jesus. At walang tigil po itong gastusan ng pera. Kasiyahan, hangover sa alak, puno po yung mga hotel, puno yung mga nightclub, baha po ng traffic doon sa EDSA. Puyat po ang mga tao, ang daming pasyente sa ospital. Ang unang-una pong reason, high blood, mataas na blood pressure, dagdag cholesterol. At yung iba po'y binangungot dahil hindi natunawan. 1 kilong balat ng baboy yung inubos. Nalayo po ron sa issue ng kaligtasan ng lahat. Yung pong magliligtas, sumama pa ron sa kamalian. At idagdag pa po natin hanggang January 6 pa po ito. Meron pang 3 kings. Actually, hindi naman hari po yung dumalaw sa Panginoon sa manger, sa Bethlehem. We were there. In Matthew 2, verse 1 to 11, ang dumalaw sa kanya yung 30 pantas wise men. Nakita niyo pong celebration niya, magmula October hanggang January 6, pinakamahabang celebration. Ilang buwan sa so-called birthday ni Jesus. Nakita niyo po, nakalungkutan ng Diyos yan. At pagkatapos po ng so-called celebration ng birthday ni Jesus, yung atin po mga kababayan, baon na naman sa utang. Nagrereklamo na naman, maliit sweldo, taas na naman ang gasolina. Taas ng bilihin, hindi tumataas yung sweldo. Pero naubos po yung konting kinita, pati yung naging bonus doon sa celebration. Na hindi naman po masamang kumain ng masarap. Pwede mo naman gawin yan kahit hindi December. Hello. At wala rin naman ako against na may reunion po bawat pamilya pag December, no? Sa pangunguna ng mga bishop at pastor, tinuturuan yung congregation mag-reunion. Wala po ko against. Pero ang problema nito, we have reunion with our relatives and friends, but we have no union with God. You see? Kung gaano kahalaga ang sinasabi ko mula sa Lord. Nalayo po ang lahat sa pagliligtas at kaligtasan. Napunta po tayo ron sa things, hindi po sa reason why God sent Jesus to this world. Listen. And His name shall be called Jesus, because He will save His people from their sins. Question. Bakit po hindi sickness, hindi diseases? Ang sinabi, bakit po sins?
Bakit hindi po poverty? Hindi worry? Hindi anxiety? Hindi defeat? Hindi bankruptcy? Hindi problem in heart, in life? Bakit hindi po yung issue patungkol sa future? Sweldo, trabaho. Bakit po sins? Gusto niyo pong malaman ang dahilan? Kasi ito po mga kasalanang itong ugat ng lahat ng sakit, karamdaman, kamatayan, lungkot, takot, dusa, pag-aalala, pangamba, kahirapan, pangungutang. Kaya pag nawala na po ang sin o mga kasalanan, lahat po ng binanggit ko mawawala na rin. Kaya nung makita po ni John the Baptist si Jesus sa Jordan River, and we were there, behold, John 1:29, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Again, ang word po ay sins. Dahil siya lang po talaga ang dahilan kung bakit may krisis sa mundo. Siya lang po ang reason kung bakit may sakit at karamdaman, may namamatay. May global warming, may climate change. Ayon po sa mga scientists, mabilis na pong nauubos po yung pong yelo. Mabilis na nauubos. Kasi nasabi po nila, mula next year, onwards, ay painit ang mundo. Maaaring kayo magtanong, Tate Apostol, ano sa iyo yun? I'm not bothered. I'm not shocked. It's not new to me. Before they discovered that, I already discovered that 33 years ago. O hindi ka naman scientist, paano mo na-discover yun? I read my Bible. Ito po advanced revelation, advanced technology, advanced truth. Bago mangyari isang bagay, thousands of years, sinasabi na ni Jesus. Kaya nga kagandahan, pag binabasa mo Bible, hindi ka namamangha, hindi ka nagugulat, hindi ka na natili ignorante, at hindi ka naloloko ng diablo, at nakakapaghanda ka. Tanyo, nagulat ba si Noah nang bumagsak ang ulan ng panahon niya? Hindi. Kasi bago mangyari, sinabi ng Lord sa kanya. Anong ginawa niya nang malaman niyang dadating yung ulan, magugunaw ang buong mundo dahil sa ulan? Nagpanik, nataranta. Anong ginawa niya? Naghanda. Nagtayo ng ark. Kaya pag ang Diyos po yung nagsasalita sa atin at di siya titigil magbigay ng warning sa bibig ng kanyang lingkod at mga lingkod, ang dapat po nating attitude, maghanda, mag-ayos. Huwag pong i-ignore yan. At alisin na natin yung ating puso't isip sa pagkaabala sa mga bagay na lagi na lang natin ginagawa sa mundong ito na dapat kinasanayan na natin, negosyo, trabaho, pag-aaral, pagkita ng pera, pag-abroad. Kasi temporal lahat yan. Tanyo, nung panahon ni Noah, yung mga tao doon lang umikot buhay, they were lost. They were drowned. They die. Dahil di sila naghanda. Umikot yung buhay nila sa the same as usual na ginagawa. Kaya nung dumating po ulan, no one survived except Noah's family. Binubuo ng 8 tao. Ang ibig sabihin, new beginning. Hello. Hindi nagsasawa ang Diyos magpaalala na magpaalala. Sinabi ko noon, bago bumaba ang Lord, mas marami tayong signs na makikita sa langit, sa lupa, sa dagat. Pataas ng pataas ang sign. At the same time, kasabay po nun, ay parami ng parami yung kanyang paalala. Propesiya, pagtuturo, payo sa bibig ng kanyang lingkod para ihanda ang lahat. Hindi na tayo dapat pang matrap ng the same na mga pamumuhay natin, even though I'm not saying sinful to lahat, disobedient to lahat. I'm not saying that. What I'm saying, kahit ito po yung maganda, dapat we are going farther. We are going higher. Kaysa atin pong paikot-ikot lang na ginagalawan, kinabubuhay. Tumataas na po yung status ko natin in the spirit. Yung ating prayer life, yung ating fasted life, yung ating attendance, yung pagsama sa sama-samang pananalangin, yung pagbibigay. So, ibig sabihin, we mature so much
Kasi napakahirap naman po niya na every year na dumadating, yun pa rin yung commitment mo, dedication mo, status mo in the spirit. But, what a waste. You are not growing higher, you are not soaring high, you are not going deeper, you are not being stretched by God. So, ano ka? Tawag dito, stack up. The same character pa rin ba ipakikita mo? The same faith, the same obedience? Pwede namang tumaas yan. The same giving, the same commitment, pwede namang tumaas. At ang pagtigil lang natin yan, pag na-rapture na tayo. Kaya nga, dapat araw-araw, nagiging kagaya tayo ng Lord. Ano po na-miss dito ng body of Christ at naapektuhan po ang bansang ito at buong mundo? Ito po yung na-miss niya. Bigyan ko po kayong halimbawa. Go to Israel. Meron po ron traditional belief na itong place na ito, na tinatawag na the Holy Sepulchre, ay dito pinako ang Lord. Kaya marami po nagpupunta ron all over the world, hinahalikan po yung lugar na pinagpakuan sa Lord. Pinupunasan nila ng panyo yun, pati yung pinaghigaan sa Lord, tapos pinapahid sa katawan. So napakaraming tao doon. So bago ka makapunta ron, kaya pumila ka, dapat walang maingay, pati camera. Dapat nakatago at kung magsasalita ka, minimal. At di ka pwedeng tumagal doon ng 10 minutes dahil maraming nakapila sa labas, hundreds and thousands. Alam niyo kung anong problema rito? Kahit na halikan mo yung lugar na pinagpakuan sa Lord, halikan mo yung lugar na pinaglagakan ng katawan ng Lord, punasan mo yun, ipahid mo sa katawan mo, lagyan mo ng kandila, at sana nga yun talaga yung lugar, no? Pero sabi nga ng marami, traditional belief nila, hindi naman talaga yun ang lugar. But anyway, lugar yun o hindi, let us go farther than that. Kahit gawin mo yan, kung hindi mo naranasan si Jesus, sa impyerno ka pa rin tutuloy. So ano po ang naging problema? Mas naging mahalaga po sa marami yung lugar, hindi yung ipinako sa lugar. Lakasan niyo yung palakpak niyo kung nakakaunawa kayo. I am praying na maintindihan niyo po ang mga sinasabi ko. Ang introduction ko po is specific. Ang interest ng mundo ay yung araw ng kapanganakan ng Panginoon so-called, pero wala ngang biblical account, evidence na ipanganak nga siya ng set date na yan, ng December, etc., etc. Ang interest ng Diyos ay hindi yung araw ng kapanganakan niya, kaya nga hindi niya in-specify sa Bible na eksakto kung anong buwan, anong araw, anong oras. Hello. Ang naka-specify lang ay yung lugar, period. Bethlehem. In a manger. And we were there. Ang concern ng Diyos ay hindi yung araw, oras, petsa ng kapanganakan niya, kundi yung kadahilanan kung bakit niya ipinanganak si Jesus sa sinapupunan ng isang bere. Ano po dahilan? Para iligtas ang lahat sa kanilang kasalanan. At paano niya niligtas ang lahat sa kanilang kasalanan, sa ating mga kasalanan, buong mundo, sa pamamagitan ng kanyang suffering sa krus ng Kalbaryo. Siya ipinako roon na walang kasalanan, kordero ng Diyos, nag-alis ang kasalanan sa libutan, pinataw sa kanyang kasalanan ng mundo, upang pag nakuha niya ang kasalanan ng buong mundo, kasabay ng pagkawasak ng kalikasan ng makasalanan, ay kasabay ng kagalingan ng lahat ng sakit karamdaman, kasabay ng pagkawasak ng kahirapan, lungkot, takot, dusa, at gawa ng diablo at mga demonyo sa impyerno, kasabay ng pagkawasak ng mga sumpat, mapalitan ng biyayang umaapaw na walang sukat paglagyan. At siya po'y nilibing sa Garden Tomb at pagkalipas na 3 araw ay nabuhay na maguli. Upang ipaabot sa lahat na kayong lahat na patay sa kasalanan dahil sa akin nabuhay mula sa mga patay dahil sa inyong pananampalatay at pagpapailalam sa akin at pagtanggap sa akin bilang personal yung Diyos, Panginoon tagapagligtas. Kayong lahat na patay sa kasalanan ay meron ng buhay na walang hanggan. At lahat ng patay sa buhay nyo, kagaya ng mga patay nyong katawan dahil sakit karamdaman ay mabubuhay na, gagaling na. Yung mga patay nyong kinabukasan ay mabubuhay. Patay nyong relasyon, mabubuhay. Patay nyong negosyo, mabubuhay. Lahat ng patay ay mabubuhay.
Ano ba po naging problema ng marami? The Lord's robe. So alam niya namang pinagsugulan po yun ng mga Romano. So nakakalungkot. Ang after po sila, yung robe na nun, kasi mahal po yun eh. Kaya nga pinagsugulan, malaking pera halaga nun. Kaya yung mga nagtuturo ng poverty gospel, no? Dapat magsisi ng kasalanan yun at huwag na magturo. Kasi turuan na yung kanya kongregasyon maging mahirap, maging kawawa at maging kahiyahiya sa harap ng mundo at ng Diyos. Kasi, hindi naman mumurahin suot ng Lord. Sa tingin kaya ninyo, kung mumurahin nyo, mas mababa ang value nun sa suot ng mga centurion at ng Roman soldier, pagsusugalan nila yon. Hindi. Ba't pinagsugalan? Mahal ang halaga nun. Mahal. Now, sasabihin nila, hindi si Jesus naman yun. Kung yung Panginoong Jesucristo ay nagsuot ng maganda, ang sabi niya, kung ano meron ako, meron kayo, ba't tayo magsusuot ng sako? At ang sabi niya, kung yun kayo, bakit tayo magsusuot ng hinukay na nagkauka-uka dahil galing sa hukay? Nang sabi niya sa John 17:23, kung paano ko minahal ng Ama, ganun kayo minahal ng Ama. Kung binaruan siya ng Ama na maganda, mahal din niya tayo kagaya ng pag-ibig niya sa Lord, ba't niya tayo babaruan ng sako? Akong kausap dito. Kaya na-miss ng mga senturyon at ng mga Romano yung kaligtasan kasi napokus yung mata nila doon sa makukuha kay Kristo. Hindi si Kristo na kumuha ng kasalanan ng isang katawan, pati kasalanan nila. At mag-ingat po tayong lahat na matulad tayo sa kanila. Nang after po natin, kagaya ng maraming kapatid sa iba't ibang pelos, yung makukuha sa Panginoon, hindi siya. Dapat siya, hindi makukuha sa Kanya dahil pag siya po yung nakuha natin, lahat ng Kanya, atin. So, na-miss po nila yung salvation. Kung naunawaan po nila yung kasuotan nila, puno ng glory, puno ng anointing, yakapin mo lang yan, huwag mong pagpirahan yan, huwag mong pagsugalan. Huwag mong ikubit na para bang material things na hindi eternal ang value. Pumasok po sila sa langit. Hello? Then si Judas at saka yung offering. Ay, higit pong pinahalaga ni Judas ay yung offering, yung makukuha sa offering, hindi si Jesus. Hello? Kaya nga nandun kami sa Israel. Sabi ng atin pong guide, apostle, yan yung punong pinagbigtian ni Judas. Magtitaping ka? Hindi, wala akong panahon. Bakit ko ititaping si Judas yung punong pinagbigtian? Pangit na memory yan. Kita nyo, sinayang ni Judas yung privilege. Kasama siya sa apostolic ministry ng Lord. Kasama sa alagad. Pinagpalitan Lord sa pera. It costs his soul. Kaya ako'y lagi nagpapaalala, pag pinagpalit mo ang Panginoon sa ikaputandog at first fruit na ninanakaw mo, it will cost your soul. Kung sa ibang fellowship, nagtuturo silang malungkot lang ang Lord. Ako nagtuturo nagnanakaw ka ng tithe offering, hindi malungkot ang Lord, tuloy-tuloy ka sa impyerno, hindi ka papasok sa langit, wala kang stopover, tuloy-tuloy ka sa impyerno. Niloko ka na nagtuturo sa iyo. At yung ganyang turo ay tinuruan ka lalo magnakaw ng tithe offering. Niloko ka niya. Sinasadya niya o hindi, niloko ka niya. Hindi kita lulukohin kasi hindi kita kaano-ano, hindi kita kilala. Ang kailangan ko yung kaluluwa mo, hindi yung ikapumutandog dahil hindi sa akin napupuntayan, kundi ang Diyos na nag-uutos. You see that? Marami po, hindi na makaatin ng gawain dahil sa kakakita ng pera. Wala masama mag-abroad, magnegosyo, pero wala lang time sa Lord dahil sa pera. Don't be like Judas. Para ipagpalitan Lord sa pera. Sa langit, sa lupa, habang panahon, walang kapalit ang Lord. Hello? Meron po tayong anak, kasama niya po sa kwarto, Muslim na babae. Siya po ay anak na apostol, nasa Kuwait. Sinisira niya po ito for 2 years. Nung una, ayaw po nito. Muslim. Engineer po yung anak natin sa oil company sa Kuwait. Kasama niya po ito sa trabaho. May pinagtiyagaan.
Then na-convert na po itong Muslim na to, naging Christian na po siya, naging taga-oras ng Himala. Pabalik na po siya sa kanyang bansa. Nanonood po sila ng mga teaching natin sa Facebook, lalo na po yung mga English. Then tinanong po siya ng ating anak, ang sabi sa kanya, uwi ka na ng bansa mo Muslim country po yung mga magulang niya Muslim. Alam niyo, sabi niya, patayin nila ako, hindi ko i-deny si Jesus. Hindi po pera yung issue rito, kaluluwa niya, dapat ganyan po tayo. Don't be like Judas. Pagdadamutan mo, Lord. Kaya nga sabi ko kanina, marami hindi nabibili kahit nagbibigay kasi ang tagal mo bago magbigay, ang tagal mo bago sumunod. Pinag-aantay mo, Lord, akala mo sa Lord tao? Empleyado mo? Mag-aantay kung kailan mo papasweldo. Love is priority. At ang talagang malalim ang pag-ibig sa Lord, hindi ka na nag-aatubili basta sa Lord to, sa Lord to. Period. Offended man marami sa radical faith mo at unstoppable obedience mo, but still, you push what you are doing and do it quickly because that is for the Lord. Because that is the only way we can show how deeply we love the Lord. Pero kung pag-aaralan mo pa kung ano ibibigay mo sa anong gagawin mo sa Lord, kailan ko gagawin sa Lord, it makes no sense. Wala kang blessing na matatanggap kahit magbigay ka. Kasi ang reason doon, yung motive mo, pinag-antayin mo siya. Hindi naman presidente yan para pag-antayin mo. Hindi naman hari o emperador yan o boksingerong nanalo sa Las Vegas. Hindi rin naman artista sa Hollywood yan o sa Pilipinas na nanalo sa Grammy Award o Pamas Award o Oscar Award o Dove Award. He is God. God, who is worthy of our instant, immediate love and obedience. Then, Jesus and Barabbas. Nakakalungkot po. Hindi naligtas po yung mga Hudyo. Ito na nga yung Misaya, nakita nila gumawa ng himala. Nakita ng mga Priseyo ng high priest. Nakasama nila for years. Nakita nila yung bulag, nakita nila bingi nakarinig, pilay ng buhay, kaya itong nalinis, puses lumaya. Nabalita nila yung maraming himala na hindi nila nakita. Magmula lang sila yung maipanganak. Pagkatapos ito pa, hinarap pa sa nila ni Pilate. Binigyan sila ng opportunity pumasok sa langit. Ang sabi ni Pilate, according to your costume, pinapawala ng bilanggo pag dumadating ang Passover. Kung sino yung gusto niyong piliin? Jesus. Na sinugo ng Ama para iligtas kayo sa kasalanan at kamatayan, sakit karamdaman, kahirapan. O si Barabbas na uri o type ng sin. Nakakalungkot. Sigaw po ng mga tao, we want Barabbas. Higit nilang pinili ang sin kaysa kay Jesus. Listen. Ang sin may i-offer sa yung pleasure pansamantala. Pero habang nasisiyan ka sa sin at naglalaro ka, listen. Palubog ka ng palubog sa kumunoy. Isang araw pag natauhan ka, wasak na kinabukasan mo. At marami hindi na nakaahon sa kumunoy. Ang sin hindi nilalaro. Ang kasalanan walang pinipili. Pag binigyan mo si Satanas ng pagkakataon sa kasalanan, makikita mo, isa lang pupuntahan mo, lamunin ng apoy sa impyerno. Higit na pinili si Barabbas, kasalanan. Si Barabbas, rebelde ito Makasalanan to. Kaya nga nakulong Siya dapat ipako sa krus, si Kristo dapat palayain. And yet, pinili nila kasalanan. Kasi sila nabilanggo. Hindi si Kristo na sinugo ng Ama para sila palayain sa mga kasalanan. Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, lalo na po sa taong ito, pag-aayos ng buhay, siguruhin po natin. Pag tayo po'y pumili, ang pipiliin natin yung magpapalaya sa atin sa kasalanan, hindi yung kasalanan magpapatuloy na magbilanggo sa atin. Next, si Pilate at saka yung crowd. Higit yung pinili po yung mga crowd kaysa kay Jesus. Ito si Pilate kasi politiko
Maaring congressman ito, senador, governor, tatakbong vice presidente, tatakbong presidente, o tatakbong mayor, vice mayor, barangay captain, konsihal. May revelation na siya na si Kristo ay walang kasalanan. Kausap niya ang Lord face to face, convicted siya. Sabi ni Kristo, ang kaharian ko hindi sa mundong ito. Dahil kung ito'y sa mundong ito, sana'y nakipagbaka ko. Pero dahil ang kaharian ko hindi rito, hindi ako nakipagbaka. Ito pa yung asawa niya, may revelation na naginip na walang kasalanan si Jesus. Ngayon, pinili pa rin ni Pilato tao. At sabi ng historia na si Josephus, ang kamatayan ni Pilato ay mas malala sa asong ululat na baliw. Kaya ang kamatayan ni Judas, karimari-marim, sinabi na Lord sa kanya, mabuti hindi ka na ipinanganak. Ipagkalo mo ang taong inosente, walang kasalanan. Akusahan mo sa husgado, idyaryo mo, ipulpito mo, i-Facebook mo. Hindi ka makakatakas sa kasalanan ni Pilato at ni Judas at yung consequences na naranasan nila, mararanasan mo rin. Hello. Na-miss po ni Pilate yung kaligtasan. Pinili niya tao, hindi si Kristo. Mahalin po natin lahat ng tao, ibigay natin. Mula sa pamilya natin, pati po sa ayaw ng faith natin. Dahil tayo po yung pag-ibig. But, kahit gaano kaganda, sasabihin nila mula sa kamag-anak natin o sino pa, kung ito po'y labag sa salita ng Diyos, higit nating piliin si Kristo at ang sinasabi ni Kristo. Dahil na magja-justify sa atin sa huling araw, hindi sinasabi ng kahit sino, kundi ang sinabi ng Diyos. When Jesus confronted the Pharisees, He said to them, in the last days, itong salitang sinasabi ko ang hahatol sa inyo. Hindi yung sinasabi ninyo ang hahatol sa inyo, yung sinasabi ko ang hahatol sa inyo. Hindi yung sinasabi ng mga supporter, youth fans at religious attending youth, religious fanatic at addict, kundi ang sinasabi ko. Hindi yung inyong religious belief, hindi yung inyong katisism, sakramento, dogma, abusan noo, at penitensya, kundi ang salita ko. Hello. Love the people, love the crowds, but don't be a crowd pleaser. Be a Jesus God pleaser. Amen. Halin po natin ang lahat. But please God, not crowds. Yun din po naging problema ni Aaron. Hindi na po siyang kanang kamay ni Moses, spokesman. Nung man of God, tumagal sa bundok sa pakikipag-usap sa Diyos. So, pinaresure siya ng mga Israelita. Wala naman tayong Diyos. Wala tayong masamba rito. Si Moses, baka patay na. Hindi natin kung buhay pa yun, kung kailan bababa. Gawa mo kami yung Diyos-Diyos. Ano yun? Gawa ng guyang ginto, sinamba nila. At nung tinanong siya ni Moses, ba't mo ginawa yun? Alam mong mali. Anong sagot ni Aaron? The crowd pressure me. Yan. Higit na pinili po ni Aaron yung tao kaysa sa Diyos. So yung malaman bakit marami mga pastor hindi nagtatagumpay at bishop, higit ilang pinipili kongregasyon kaysa sa Diyos at sa truth ng Word of God. Kaya napakarami pong bishop at pastor mula New York, Singapore, Australia, Philippines, Africa, and other parts of the world ay tuloy-tuloy sa impyerno nang walang stopover. It is an unwise thing to choose the words of men than the Word of God. Sa buhay po natin, mga anak, mga iniibig, hindi tayo mawawala ng choices. Araw-araw, we are in the fight of faith. We have to stand in the Word of God. Whatever battle we are facing, we must choose God and His Word. Period. Not question mark, not comma, exclamation point. Period. Nakita niyo, napakaraming mga nagpakalalim sa pagiging loyal sa mga politiko na ang term po limitado. Kahit mali, sumusunod po sila. At ang matauhan po sila huli na pinagpalit ang Diyos at ang truth sa mga tao at politiko. Ngayon po yung blind submission. Kahit mali, para wag mawala sa office, sa popularity, sa power, sa pera, sumusunod sa desire ng mga politician leader. It's wrong. Ako nung unbeliever ako, kahit di ko kilala ang Lord, hindi po ako ganun.
Kahit di ko kilala ang Lord. Hindi po ako bulag na tagasunod. At loyal sa tao kahit mali. Okay lang yung mga mali niya, weakness eh. Personal weakness at perfection ng character. Pero alam niya naman mga politician eh. They twist the truth. They change the Constitution. They pervert morality. They deny justice system. They bribe many and give loyal check to this compromising politician like them. Lahat po siya may malaking consequences. Kaya ininom po ni Moses sa kanila po yung sabaw nung ginawa nilang guyang ginto para malaman nila kung ano pong pait ng pagsaway sa Diyos. Ano po consequences. Si Saul, he lost his throne. Nakikita niyang pinili mga tao. Tinanong siya ni Samuel, ba't ka naghandog? Hindi ka naman priest. Eh kasi mga tao nagmamadali. Kaya ako'y naobliga bilang hari. Kasi higit niyang pinili ang sinasabi ng mga tao kasi sinasabi ng Diyos sa bibig ng propeta. Wait for me, do not sacrifice anything hanggang hindi ako dumadating. Wait. Hindi po siya nagantay. Dahil sa tao. You see? So, ang problema ng mga Jew, higit nilang pinili si Caesar kaysa kay Christ. Anong sabi nila? We have no Lord but Caesar. We have no king but Caesar. Sinasabi ng ni Jesus, siya yung Savior, siya yung Messiah, siya yung iniintay ng mga Jew. Siya yung pinadala ng God the Father, kaya kasi nilang siya ng birhen. Para ang pagpasok niya sa mundo ay legal. Hello. At mabawi niyang ninakaw ni Satan kay Adam at kay Eve illegally sa paradise at maibalik ito sa church in a legal way. Ano po sigaw ng mga Jew? No, we don't want Christ. We want Caesar. Caesar is our king. Caesar is our Lord. Hanggang ngayon, nagsasaber po sila. At nag-aantay sila ng Messiah, ang dadating po yung Antichrist. Meron pong 8 gate sa Israel. Yung 7 po bukas, yung isa sarado. And that is the last gate na hindi mabuksan until the Lord appear. At matatapos na po ang third temple sa Jerusalem. Kasi ang religious leader mula po roon sa Vatican, meron po sila mga monastery sa Israel, marami. Yung pong mga biblical site, tinayoon po nila ng monastery. Nung in-invade po ng mga Muslim, 600 years ang Jerusalem, na tinatawag nating Ottoman Mandate, sa panguna po ng Turkey, nagtayo po sila ng mga mosque. Isa na nga po rin yung Dome of the Rock. So wala pong temple ng mga Jew. Kaya doon sila nagka-cry out sa Wailing Wall. Because they believe, sa likod po nun, ando doon yung Ark of the Covenant. And they also believe, another traditional belief, nasa ilalim po nun ng Ark of the Covenant. They have not seen that. Hanggang ngayon po, wala makapagsabi kung nasa ng Ark. Sabi ng marami, nasa Utopia, dahil napangasawa ni Solomon ng Queen ng Sheba, at siya mula sa Utopia. At nang bumalik ang Queen doon, dinibit yung Ark. Kaya ngayon, they are building third temple at yun po yung kanilang temple. You see how close we are in the coming of Jesus? Pinaliwanag ko sa inyo noon, ito yung nagaganap sa mundo at ito naman ang pagbaba ng Lord, sumasalubong po siya. Dadating na po yung dadating na taon sa ilang buwan na lang, bagong taon na, hindi po siya panibagong taon lang, ayan na po ang Lord. Kada daan ng araw, buwan, taon, pababa ng pababa ang Lord. Ano pang halaga ng lahat ng bagay sa mundong to? Kaya dapat nagbabago na kayo ng isip. Hindi naman masama magtrabaho, magnegosyo. Dapat nga lahat ng pera sa mundo nasa atin. Pero kung iniimpok mo lang yan dyan, walang pakinabang, yun po masama.
Hindi ka matalino. Walang nakinabang. May accountability ka dyan sa Diyos. At yung iba, yung kanyang kinabukasan nilagay sa iniipon niya. Hindi ka ba naniniwala magra-rapture anong mga araw at oras? At iba natatakot na pag binigay ko ito sa lahat, baka mamulubi ko, paano yung asawa ko, ano ko, apo ko, paano kinabukasan namin. Hindi ka ba naniniwala papalitan ng Diyos? Yung buong problema nun. Bondage sa material things, sa mga temporal na bagay, isa ilagay yung puso't isip sa mga bagay na espiritual, eternal, at panghabang panahon. Kita niyo yung suffering ng Jews? Ngayon hindi sila mapayapa. Sabi sa akin ng Palestinian Christian sa Bethlehem, Apostle, will you pray for the peace of Jerusalem? And I said, yes. Kahit hindi mo ko utusan, I'm already doing that for many years. Why? Hindi lang naman inheritance ng Jew in Jerusalem. Inheritance din siya ng mga biblical Christian. Ang sabi ko, hindi lang Jew magmamana ng Jerusalem. Ang biblical Christian, mana rin natin yan. Hindi natin ibinibigay sa Antichrist yan, sa false prophet, tsaka sa beast at mga demonyo. Ang atin. Yan niyo po isang mistake ng Jew. They suffer for thousands of years. Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, let me say this slowly and God help me. I'm not blaming you, pati po yung mga kapatiran sa ibang fellowship. My heart is broken, but I have to say this. I must say this. Marami sa atin, we make a permanent decision dahil na-pressure po tayo sa isang temporal na bagay. Yun pong nakakaiyak. We have made a permanent decision dahil na-pressure tayo sa isang temporal na bagay. Gusto nating i-relieve yung sarili natin sa dinadanas natin ngayon na temporal sa pagpapasya ng permanenteng desisyong mali. So we suffer. Halimbawa, ito yung isang pamilya hirap na hirap sa buhay. Merong matanda na mayaman, multimillionaire, ginawa siyang kabit. So para makaalis sa hirap ng buhay na pansamantala lang, nagpa siya na maging kabit ng mayaman. And that permanent decision causes much suffering. Yung iba, nagsawa ng palipat-lipat ng bahay. Nagpa siya ng maling desisyon ng utang. At yung desisyon na yun, permanente, especially 30 years bago matapos yung utang na yan. Rapture na, hindi mo pa nabayaran na yan. Do you see that? Ito po advice ni tatay. Bilang follower at believer ng Lord, we must believe His word. Kaya nga tayo believer because we believe. Kasi if you don't believe, then you are not a believer. You call yourself a believer because you believe. It's simple. No one will call you a believer if you don't believe. You become a believer because you believe. At kahit tayo po'y nasa crisis, we are in pain, in agony. Wag po nating ilabas yung sarili natin dito at magpasya ng mali at yung pasya natin permanente na tayo po magsasaber habang panahon. Ano po advice ni tatay? Because you believe His word and then stick in what you believe. Stand in the word of God. If it costs you everything, stand in the word of God. Huwag tayo magmadali magpasya kasi kailangan to para ma-relieve ako. Pagod na ako, hirap na ako. Kahit paano gusto kong ma-relieve. So, they make a permanent decision. Yes, na-relieve, pansamantala. Pero yung suffering, habang panahon. Huwag po tayo magpasya ng mali para lang i-relieve sarili natin. Nagantay po tayo ng deliverance ng Diyos. I promise you, He will deliver you. Just keep obeying the Lord. He will deliver you.
Dami sa akin nag-alok nun. Dami kong kaibigan congressman, sabi nung isa kong kaibigan congressman, Apostle, patakbuhin mong party list si Rapi, tsak mananalo yan. Kasi 250,000 na naman kailangan. Naboto mo, party list ka na eh. Kaya alam niya, sobra yung kaya ko ibigay doon. Sabi niya, I will fully support you. Patakbuhin mo yung anak mo. Ilang ulit siya ako pinursuade. Anong sakit mo, tatay? No deal. No deal. Sabi naman ng isang kaibigan pa rin politician, pag-aralin mo si John sa London ng museology, tutulungan kita lahat, tirahan, everything, etc., etc. Ano ang sagot ko? No deal. Dami nag-offer sa akin ng early ko, Apostle, ito yung bahay, utang to. Kami magbabayad, maliit lang interest. Man of God ka. Hindi ka nagtatyaga sa ganyang bahay. Ito sasakyan, utang to. Kami magbabayad ng kalahati. Ba't ka nagtataksi? Ba't ka sumasabit sa jeep? No deal. Madali pong magpasya para i-relieve ko sarili ko sa dinadanas ko. At the end of the day, I suffer. But I tell you one thing, I waited for God's deliverance. And not only deliver me, He made me rich. Kaya alam niyo, yung mga dinadanas natin when God allowed that to prolong, siya lang po ang purpose niya, to form Christ's life in us. That is the purpose of God. Minsan din natin makita yun eh. Naging impatient po tayo. Nawalan tayo ng tiyaga-tiis. Kaya umahanap tayo ng escape. Nakalimutan po natin when God allows something, mas greater po yung purpose niya kaysa suffering natin. At yun na i-form ang life ng Lord. Dinidevelop tayo ron. Pero minsan din natin makita, gusto natin ng way out. Kaya kahit mali yung pasya, para maging komportable tayo, we make a decision. And we make a regret. Kasi maling decision, mahaba ang impact. Hello. Yan yung mga Jew, 4,000 of years, still hanggang ngayon, nagsasuffer sila. Yes, sila ang may control sa Israel. Pero may gera. Hindi na ma-enjoy yung totoong kapayapaan. Yung capital nila, pinag-aagawa na buong mundo, especially ng Muslim na Arab world. Kakasumpong lang sila ng kapayapaan niya. Pag dumating ang Lord, nag-reign for 1,000 years, sila po niligtas sa kamay ng Antichrist. But they already suffering. Thousands upon thousands of years they are suffering. Because of one mistake. They choose Caesar more than Christ. Ano bang ginawa ni Caesar sa kanila? Ayun, sinira yung temple ng AD 70. Nagpadala ng Roman General pangalan Titus. Yung sinabi nila sa Matthew 24, pinulpil niya ng AD 70, winasak niya yung temple. Biniyak niya yung tiyan ng mga Hudyo. Kinuha yung mga coins na gold. Kasi kinain ng mga Jew yung coins eh. Dahil yun nila yung kayamanan nila eh. Dahil kinlubet na ng mga Romans lahat ng property nila, mga babae ni rape, mga bahay nila sinunog. So biniyak ng mga Romans yung mga tiyan nila, kinuha yung mga coins. At yung mga naiwang buhay, sa invasion na yan, dinalang alipin paputungo ng Rome. At nilagay doon sa pera nila, Judea captive, ang ibig sabihin, Judean captive, ginawang slave sa Rome. At pag walang laruan si Caesar, Augusto Caesar, ayun, sinisindihan niya. Kasama ni Nero na pumalit sa kanya yung mga Christian doon sa street ng Rome. Nilalagay ng olive yung ilalim, sila yung tinatali sa poste at yung olive, ginagawang gasolina, sila yung kandila para ilawan ng Rome. At pagsawa na siya sa laro niyang yun, pinakakain sila sa leon. Huli na nung matauhan sila. Because they choose Caesar. And Caesar put them in hell. Rather choosing Christ who will put them or bring them to heaven. Then, Adam and Eve. Sa isang pagkakamali ni Adam at Eve, apektado po tayo, buong mundo. Ang daming pinakakain, yung pang hindi pinakakain, yung pang kinain. Talaga yung kasalanan, ano? Ang daming po pwedeng i-enjoy sa buhay yung kasalanan ng pang gusto niyang i-enjoy. Ay, yung ginawa ng mag-asawa.
Isa lang forbidden fruit. Actually, ang reason lang kung ba't niya pinakakain na Lord yun, hindi dahil ayaw niyang ipakain, binigay na nga lahat eh. Isa lang ang reason nun eh. It is a test of love. Yan lang ang reason. Genesis 2:16, 17, it is a test of love. Higit po minahal po ng mag-asawa po yung forbidden fruit eh. Kaysa sa Diyos na nagbigay sa kanilang lahat ng meron sila sa paradise, pati ng kanilang buhay. Nakita niyo po, what a sad mistake, what a great mistake. Ngayon, nagsasuffer po mundo. Kaya, hindi po biro magpasya. Sana magpakalalim po tayo sa pananampalataya. Mga anak, mga inibig po tayo ma-pressure ng pangangailangan ng tao, wait upon God. Hindi ka sigurado, seek a lot of counseling. Maging matalino po tayo. Dahil at magiging pasya po natin may consequences. Remember, may enemy po tayo ang diablo who came to the world to steal, to kill, and to destroy. Huwag tayong mabuhay sa pakiramdam at pangangailangan at ma-pressure po ng needs ng buhay. See to it that you will not deviate from this truth. See to it that you will not go ahead from this truth. See to it that come what may, you will stand in this truth. This is life, your life. Walang salita ang Diyos na hindi totoo. Demas, kita niyo, higit niyang pinili ang worldliness. Iniwan niya po si Paul, pati apostolic calling. Ngayon. Minahal yung mundo. Nakakalungkot, ang daming mga pastor, tinawag na doon, iniwan yung tawag ng trabaho. Naging worldly. Naging pas ng boksingero, naging bodyguard ng politician. Naging entrepreneur ng vitamina. Naging travel agent. What happened to Demas? Demas suffered, so his soul. Kaya napakarami, hindi na sumusunod sa Lord. Libo-libo sumusunod sa Lord. Naiiwan po, ilan na lang. Why? Higit nilang pinili ang pamilya nila kaysa sa Diyos. Actually, ang Lord ako, ang turo namin ni Jesus, mahalin natin pamilya natin. Ibigin. Huwag silang ipagpalit kahit kaninong tao. Pamilya natin yan eh. Irespeto. Kilala ang Lord o hindi, sumusunod o hindi, irespeto, mahalin, igalang. Ako natin yung tungkulin natin paglingkuran sila. Pero pag ang Diyos na ang issue, higit nating mahalin ang Diyos ng higit sa kanila. Yun lang naman ang reason ang Diyos. Pero kung tao, huwag mo ipagpalit pamilya mo sa tao. Pamilya mo yan eh. Pero pag ang Lord ang issue, huwag mo ipagpalit ang Diyos sa tao, kahit pamilya mo yan. Because God, when He demanded our supreme sovereign love, He's not mistaken to demand that. Tingnan nyo na lang dyan, dami nagpapakamatay sa bayan, sa terrorism, communism. Yan, walang tigil na marcha sa kalsada. Walang tigil na namumundo. Iniwan mga pamilya. Nagiging suicide bomber pagdating sa Lord. Higit pinipili yung pamilya kaysa sa Diyos. Again, wag natin ipagpalit ang pamilya natin, turo ni Tatay Apostol yan mula sa Lord. Sa kahit kaninong tao, pamilya mo yan eh. Wag mo siyang ipagpalit. Mga magulang mo kahit hindi mabuti, kahit hindi maganda trato sa iyo. Wag mo siyang ipagpalit sa tao. Kahit sinong tao, pamilya mo yan. Pero pagdating sa Lord, huwag mo ipagpalit ang Diyos sa kahit kaninong tao, kahit sa pamilya mo. Hindi mo natin pwedeng mahalin ang pamilya natin ng kagaya ng pag-ibig natin kay Jesus. Ang pag-ibig natin sa Kanya laging mas mataas kaysa pag-ibig natin sa pamilya natin. Sapagkat siya ang reason kung bakit tayo may pamilya. At pagdating sa paglilingkod sa Diyos, dapat hindi pinag-uusapan yan. Nagtapos ng pag-aaral, hindi nagtapos. Wala namang pangit ito, kung nagtapos ito, hindi ito nagtapos. Ang issue naman dito, naglingkod siya sa Diyos. At yun ang magandang tapos na istorya ng buhay. Sigurado yung kaligtasan natin lang. At doon sa hindi naman tinatawag, magtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi hindi ka tinatawag na mag full time. At pag nakatapos ka, saka ka tinawag na hindi, maglingkod ka.
Pero doon sa tinawag, kayong mga magulang, huwag nyo nang pigilin pa yung mga anak nyo kung sila'y tinawag ng Lord. Dahil siya naman tumawag eh. Ang sabi ko, siya naman tumawag. Alam nyo, rito sa ministering ito, dalawang bagay dapat yung maintindihan mga anak. Itong ministeryo sa leadership ni tatay sa pamumuno ng Diyos. Una nyo dapat maintindihan, hindi tayo rito namimilit ng kahit sino maglingkod. Tanim nyo sa isip niyo. Pagmula nang maitay ang ministeryong ito galing sa kalsada, hindi ako namilit na maglilingkod sa Diyos. Lahat na maglilingkod dito dapat kinausap ng Diyos. Walang pilitan dito. Isa po yan. Walang pinilit dito maglingkod kahit isa. Magmula sa kalsada hanggang ngayon, walang pinipilit maglingkod. Siguro sa ibang fellowship, meron nun, dito wala. Bakit tayo mamimilit maglingkod ng sino man? Kung sila yung naglingkod dahil napilit lang, disaster po yun. Mawawasak buhay nun. Dapat lahat na naglilingkod ang Diyos ang tumawag, hindi pinilit ang Diyos ang tumawag. Ikalawa, pag meron pong tinawag ang Lord na maglingkod, hindi natin pwedeng itaboy. Dahil tinawag ng Diyos, ba't mo itataboy? Di parang ang Diyos tinaboy mo. So yun po ang principle ng ministry ito. Ulitin natin, wala tayong pinipilit maglingkod dito kahit sino. Kung siya naglingkod, ang Diyos ang nagpasya, kinausap siya, may witness sa kanya, tinawag siya, period. Sumunod siya. Wala po tayong pinipilit dito. In fact, bago maglingkod ng sino rito, tinatanong na maraming ulit, tinarinig mo ba tinig ng Diyos? Tinawag ka ba ng Diyos? Sigurado ka ba? Hindi pwedeng pakiramdam yan. Kasi napugian ka kay brother, kasi full-time. Napugian ka kay sister, kasi full-time. Kasi masarap dito, kain, tulog, fasting. Tapos, hallelujah, praise the Lord. So, wala kang gagawin, kaya masarap mag-full-time. So, hindi yun ang reason. Tinawag ka ba? Narinig mo ba tinig niya? Sigurado ka bang siya yan? Maraming kumpirmasyon. Saka ka lang makakwalified. Kasi kami nakapasok dito, hindi talaga natawag. At the end of the day, aalis din yan. Hindi tatagal. Ang tumatagal dito, tinawag. Hello. Because it will take you, it will cost you everything. It will cost your life. Eh, yung mga politiko nga lang pinaglilingkuran nila eh. Nagpapakamatay sila eh. Sabi ko nga, sayang namang loyalty ito sa tao nagpapakamatay. Eh di lalo kay Jesus tayo magpakamatay, walang sayang. Eh, yung rich young ruler, nagpalit po yung pagpasok niya sa langit in Matthew 19 dahil sa pera. Sabi ng Lord, lahat na pala ng utos nagawa mo. If you want to be perfect, go sell your property and give it to the poor. Tumalikod po siya kasi sobrang yaman niya. E nagpalit po si Jesus sa pera. Eh kung binigay niya po sa Lord yun, papalitan ng Lord ng marami yun. Ako, warning ko po ito sa lahat. Ako yung nagpapaalala lang, pasya po nasa inyo. Hindi po masama magtabi ng pera sa bangko. Kung yun po'y blessing mo mula sa Lord. Ano man po nga paraanan yung kadahilanan mo, siya tinatabi mo, it's up to you. I don't question that. My advice is this. Pag hindi mo pinagagamit sa Diyos yan at naka-stack lang yan, at ang gawain niya hindi umuusad, sayang ang pagtatabi mo ng pera. Sayang. Ako naghihintay kang madagdagan muna yan bago ka maglabas, sayang ang pagtatabi mo. Imbis na mapagpala ka, ang susunod na kabanata ng buhay mo ay hatol. Learn from the words of the Lord in Matthew 25. Paulit-ulit na lang yan. Luke 12. Read the whole chapter. Hindi inimbes ang pera sa kaharian niya. They paid a high price. At lagi kong sinasabi para hindi tayo mahirapan at mag-struggle sa buhay. Isang bagay ang huwag niyong kalimutan. Marami tayong inipon o wala. Marami tayong ari-arian o kukonti. Hindi nagbago ang truth ng Lord ang may-ari. Hindi tayo. Katiwala lang tayo. Hanggang may opportunity po tayo, gumawa tayong mabuti. Galatians 6, 9, and 10. At mabuti po yung huwag nating imbak ang pera sa bangko. At matakot tayong baka maubos ito at paano na yung susunod na araw.
Hindi ka pa pinapanganak, ang provision ni ready na ng Diyos. Especially, nangako siya, tutuparin niya yan. Yung may opportunity, pinas natin ang gospel. Lagi kong sinasabi, pag bumaba ang Lord mamaya, walang makikinabang yan. Antichrist. Hindi baling marami kang naiwan yan kung yan yung ipinalit ng Lord. Sa walang tigil mong kakabigay. Acquitted ka. Pero kung naiwan yan dyan dahil sa pag-i-imbes mo at nag-suffer ang gawain kasi ayaw mong maglabas. Dahil marami kang kadahilan idinadahilan o marami kang inaalalang bagay at dinadahilan ng maraming bagay. Ikaw rin na magsasuffer. Hindi magbabackout ang Lord. Katotohanan ang sinasabi ko sa lahat, kung nagmamadali ang Lord magligtas ng nakalipas na taon at itong taong ito, mas tiniriple niya yung pagmamadali sa dadating na taon. Alala po tayong tayo na nag-aantay pa rito. Kundi umalis. At di tayo pwedeng umalis malibang natapos natin ang pinagagawa ng Diyos. Remember the word of the Lord in Revelation 21. Ang masama ay lalo magpapakasama, ang banal lalo magpapakabanal. Ang liko lalong mabubuhay sa kalikuan, ang matuwid lalong mabubuhay sa pagiging matuwid. Walang pupuntahan ang lahat ng ayaw kay Kristo kundi magpakasama. Walang pupuntahan na nagpa siya maging kagaya ni Kristo kundi maging kagaya ni Kristo. Wala pong in between. At natutuhan po ng rich young ruler ang malaking lesong huli na hindi niya na pwedeng ibalik. Hindi nga nabawasan yung kayamanan niya, pero ang kapalit nito ay apoy ng impyerno na hindi niya ina-expect na mararanasan niya. Listen, pag pinagpalit natin si Kristo sa pera, maliit o malaki, material na bagay, marami o konti, sa mali, sinasadya o hindi, lahat po siya may consequences. Yung sinabi ni Asaph, ang psalmist, in Psalm 73, 24, 25, sa langit sa lupa, habang panahon ay walang kapalit ang Lord. Final na po yun. Wala siyang kapalit. Sa langit sa lupa, sinasabi po niya lahat ng beauty, grandeur, wealth ng langit at wealth ng lupa. Pag samasamahin mo, si Kristo walang kapalit. Pag samasamahin mo ang kagandahan ng angel sa langit, mula sa archangel, sa cherubim, sa seraphim, sa ministering angel, at lahat ng perfect creation sa langit. Because you know, heaven is not only a holy, sacred place. Heaven is a very beautiful, perfect place. Lahat po ng creation sa langit were created perfectly. It is a perfect place to live. And yet, sabi po ng psalmist, kahit ito po yung perfect place to live, lahat ng meron ng langit at lahat ng meron ng mundo, hindi pwedeng ipagpalit kay Kristo. At ang sinabi po ng Apostle in Acts 17:28, in Christ we live and move and have our being. Sinasabi po niya, si Kristo walang kapalit. And the Lord said in His own word in Psalm 45 verse 10 downward, I am the Lord, I change not. Kaya sabi niya, wala siyang kapalit. Pagtibayin natin sa puso natin na huwag ipagpalit si Kristo kahit kanino. At simulan na po natin magpakiligaya sa Panginoon. Katotohanan sinasabi ko sa inyo kahit malibot mo buong mundo. Lahat ng pera ng wicked sa makamay mo, hindi mo mai-enjoy ang kaligayang ibibigay ni Kristo ng higit dyan. Magsimula na po tayo magpakaligaya sa Lord. Ilayo natin ang puso at isip natin sa pera at material na bagay. Ilagay natin sa Lord. Hindi pa po huli ang panahon. May natitira pa sa ating maiksing oras. Ang higit nating hangarin ay maging kagaya ng Lord. Hindi po itong material things na to. Iiwan natin lahat yan. Magbago na tayo ng kaisipan. Mahalaga po ang oras. Kada pintig ng orasan ay hakbang ng Lord pababa. Sobra na po tayo sa tanda. Ang kailangan natin maghanda. Magmadali, magligtas ng kaluluwa. Be like Moses, ang sabi po ng Hebrew 11:25-26. Kinalimutan niya po ang pagiging paraon. Kinalimutan niya po ang kayamanan ng Egypt. Kinalimutan niya po ang power.
Kinalimutan niya po ang splendor ng Egypt. Pinili niya po si Kristo. Iniwan niya po ang throne just to follow Christ. Tumulad po tayo kay Paul. Nasa kanya po ang lahat. Pero pinili niya pong sumunod sa Panginoon. Maging martyr, great apostle. Just to do the will of God. To be a witness to the kings, to the Caesars, to the emperors, to every ruler, and to glory in the cross of Jesus Christ. At higit po sa lahat, higit nating tingnan ang ehemplo ng Lord. Iniwan ang langit, ang trono niya. Kinuha ang kalagayan ng tao, nating lahat. Nagpunta ng krus ng Kalbaryo para iligtas ang sangkatauhan. Kung siya na meron ng lahat, ay nag-iwan ito. Bakit tayo mag-iimpok ng bagay sa mundong ito? Hindi ehemplo ni Jesus yan. Ano mang ibigay niya sa ating property, ari-ari, and use it for the glory of God. Don't just use it for yourself and for your family. No one will be blessed. God will not be exalted. Kaya nga niya, sinasabi sa atin, huwag tayong mangutang kasi wala talagang glory ang Diyos dyan. Utang kang sasakyan, utang kang bahay, utang ka ng dami mong inuutang na hindi mo kailangan. Iiwan mo naman lahat yan. Nagkatapos, hindi mo naman gagamitin para sa karangalan ng Diyos. Okay sana kung yung mga pinag-uutang ng mga so-called mayayamang kapatiran sa iba't ibang pelisyon ng mga mansyon na yan, yung mga mamahaling, mga building at mga property na yun, pinagamit yan sa mga misyonary, pinatulugan yan doon sa mga basurero, sa mga nagkalat sa kalsada. Wala sila lang kahit nga yung garahe, hindi pwedeng madumihan. Mas mahal pa nila yung aso nila kaysa sa pulubi. Yung mga aso nila, grabe shampoo, libo-libo halaga yung kinakain. Pero yung mga pulubi ron, purihin ng Diyos, hindi maalala. Alam nyo, marami lang po nagsasabing masarap ma-rapture. Talagang masarap. Wala pong kagaya rapture, but I'm here to tell everybody. Sinabi ko ito noon, ulitin ko. Dadaan sa butas ng karayom ang church bago siya makaranas ng rapture. Sasalain siya ng Diyos. Para ako'y maunawaan nyo, ganito natin ito ilagay. You go to Israel, makikita nyo puro yung isang lugar na kung saan kinakaras yung mga olive. So ito po yung olive tree, kinuha po yung bunga, tapos ito po ay parang balon. So ano po yan, bato, ilalagay po dyan yung mga olive by thousands. Pagkatapos meron po yung bato, na nakalagay po yan dyan. Pagkatapos tinutulak po yan, kagaya po ng ginawa nila kay Samson. Siya po yung naging grinder po doon sa pagkain ng mga Philistine, di ba binulag siya? Kasi nga, nagpabulag kay Delilah. No? Ang kasalanan talaga, masarap-sarap sa simula yan. Pero ang wakas talaga yan, disaster ng buhay mo. So, iniikot ni Samson po yun. Ayun na po yung trabaho niya ngayon. Para i-grind po yung mga wheat, mga barley, corn ng Philistine, pagkain nila yun. Ngayon po yung ginagawa sa olive, kinakaras po yun. Kada ikot ng tao, umiikot po yun, at yung pong malaking bato, mabigat po yun, nakakaras niya po yung olive. So kumakatas po yun. At pag siya po'y kumatas, meron pong isang dinadaluyan po yan dyan, dito naman po tumutuloy yan sa isang well na tinatawag. Bato rin po yun. Nasasala po siya. Hindi pa po tapos yun. Pagdating niya po rito, muri po siyang ikakras. Hanggang maging pinong-pino po siya. Yung pong pinakamasarap na olive. Yan po ang dadanasin ng church bago siya makaranas ng rapture. He must be crushed. Kaya, intindihin niyo po sinasabi ko. Hindi nagbabago ang love at mercy ng Diyos, pero sinisiguro po niyang dapat ang kaligtasan natin tiyak. Hindi tayo pwedeng magpabayat maglaro. Kaya dapat ang end time goal natin ngayon ay isa lang, to be like the Lord and to disciple the nations, period. Don't remain a premature child, an immature child. Be mature like the Lord. See to it that every day we're transformed from glory to glory into His image, into His likeness. At hindi po masayang ang pagdating ng Lord sa mundong ito.
lumayo po tayo sa traditional na ito yung birthday niya, ito yung buwan niya, exchange gift tayo, ito na naman yung mga pagkain natin, takbo tayo, bili ng prutas, magmadali sa supermarket, punta tayo ng malalamig na lugar, pahinga tayo ron. So enjoy natin yung so-called Christmas. Go beyond that. Ang interest ng God the Father, hindi yung petsa ng kapanganakan ni Jesus, kundi yung kadahilan na ba siya dumating para magligtas. Magligtas. So, if the church want to celebrate the traditional man-made so-called Christmas this month, then I advise everybody, huwag po natin daanin sa material na bagay, pera. Go directly to the souls of men. That is the real purpose why the Father sent Jesus. Hindi lamang para intindihin kung kailan siya pinanganak at gawin po itong isang religious festival o holiday, but to save. To save. To save. And today is the day of salvation for this nation. Today. And today is the salvation for your loved ones. Today. And today is your salvation. If you have not accepted yet the Lord in your heart as your Lord and personal Savior today. And praise God, wala na ang kasalanan, wala na ang sakit, karamdaman, kahirapan. At sorry na lang ang dyablo, wala na rin yung gawa ng dyablo sa buhay ng lahat. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.